Hello, good morning guys. Update po tayo dito sa ating tanim na Olmeti, sa ating punla. Ito na po yung itsura niya. So ito po ay 13 days mula nung naispunla. 13 days after sowing. 13. So ayan na po. So 2 days na lang po pwede na po itong i-transplant. Actually pwede naman po ito ng i-transplant, kaya lang kahit 13 days pwede na pong i-transplant, kaya lang sakto talaga natin na 15 days saka natin i-transplant. So ayan po, ito naman po yung sa kabila. Ayan. Then ito naman yung Red Rapid. So sabay po yan sila pinunla. O mamaya daw po, today ta-transplant na to, pwede na 13 days. Yun lang guys, good morning, maganda po, sana po maging maganda ito yung tubo nito kahit po sa lupa lang. Yes. Sitaw. Sitaw din dito. Mga patapon-tapon na sitaw. Nasiksik agad yung mga pinang ano natin. Guys, sa ngayon po ay tatransplant na natin itong bago nating variety na lettuce, yung Olmeti po. Olmeti. 13 days pa lang po siya. Hindi ko na inantay na mag 15 days. Hindi na po ako makapag-antay. Ang ganda po kasi ng kanyang tubo. Kaya itatransplant ko na po. 13 days pa lang. Sige po, try na natin. First time po namin itong magtanim ng Olmeti kasi ang kadalasan po tinatanim itong Olmeti ay sa hydroponics lang po. Pero sa akin, itry ko po dito sa natural na lupa lang. Organic. Organic po. So manure ang kanyang ano. Oh, ganda po yung ano niya, 13 days pa lang. Ganda na yung tubo niya, kaya tatry na po natin. Hindi na ako makapag-antay na mag 15 days pa. Lalim masyado ah. Tignan ko nga, inangat ko na. Kasi yung mga suki po natin naghahanap na kung available na daw po ba yung ating lettuce. Ang kaso hindi pa po dahil maliliit pa po. Hindi pa buo yung bayon. Halos lahat tumubo talaga yung tinanim natin, yung seeds.
Sayang. Ito lang yun. Hindi pa buong nagaikot yung ugat niya sa ano na para pag nag-angat ka lahat. Ayan. Nangyari kasi sa ano natin, ano ba yan? Lalik. Lalik natin. Parang na-late siya sa pag-transplant. Kaya ang tagal niya tuloy ano. Babawi yan. Ang ganito. Para kapag maganda siya, sana yung i-maintain natin dito. Lapit mo na kaya yan dito. Ayan. Masyadong malapit ah. Tingnan natin kung kakasya dyan yung 200 seeds na binili natin. Siguro hindi naman tumubo lahat, di ba? Ilan lang, mga 5 lang hindi tumubo dyan. Sa 200 seeds. Nalunod siguro sa pagdilig-dilig. So ito ho kasing seeds na to ay pelletized. Binili namin so kay Katanim Store. Pag bumanda po siya at ano, siya na yung i-maintain natin dito at order na tayo ng marami. Medyo may kamahalan yung seeds niya. Pero okay lang basta nakikitain tayo kahit papano. Mapagbigyan natin yung hinahanap ng mga customer natin. Alam nyo po, dati kasi ano lang ito yung tanim-tanim ko na to. Parang pang sarili lang. Pang ano-ano lang, happy-happy lang kapag ka nagtatanim-tanim. Ganun. Pero ngayon po, pinagkikitaan ko na siya. Kaya tinuloy-tuloy ko na po. Tulog na naman si Franz. Nag-i-edit yun. Nag-i-edit siya kay bukas meron siyang panibagong shoot. Diyan na naman para ano.
mo muna daw. Sabihin ko muna yung nagatawag-tawag. So, yun guys. Natapos na po naming matransplantan yung isang bed or isang table. Ayan po siya. Ayan. So, yung pinunla po namin na 200 seeds ay meron pong sobra sa isang bed. Mga 20 seeds po yung na hindi namin naitanim. So, sa 200 seeds na yun, meron din pong hindi tumubo na siguro mga 5 or 4 ganon. So maganda po yung quality ng seeds ng Rex 1 na pelletized na Almaty. So yan. So ayan guys, after po mag-transplant ay didiligan na naman. So, ayan. So, abangan po ninyo ang resulta ng transplant na to mga 1 week kung maganda na siya. Hopefully maging maganda talaga. Para naman kahit na papano meron tayong kitain. May binta.